Nahuli ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration ang dalawa umanong Pogo Big Boss sa isang bahay sa Tuba, Benguet. Ayon sa BI, may paglabag sa Philippine Immigration Law ang isang lalaki at isang babae na parehong Chinese national dahil walang maipresentang mga kaukulang dokumento ng kanilang pananatili sa bansa. Ayon naman sa source, pag-aari ng isang dating opisyal ng gobyerno ang bahay na tinutuluyan ng mga dayuhan. Para sa dagdag na detalye, magkakausap natin si Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Sir Melvin, nasaan na po itong sinasabing big bosses ng Pogo na nahuli sa Tuba, Benguet? At sumailalim na po ba sila sa booking process? Opo, yung dalawa pong nahuli natin, sila po ay nasa detention center na po ng Bureau of Immigration. Dumaan na po sila sa pagproproseso para po masampahan na po sila ng deportation order na i-issue po ating opisina. Paano po sila natunton? Opo, nakipag-ugnayan po tayo yung ating PAOK po, nakipag-ugnayan sa Bureau of Immigration. Ating Intel Division po ay nagsagawa ng pagre-raid sa sinasabing kinaroroonan ng mga Chinese na ito. However, when we went there, ang nakita po natin, hindi po yung subject pero nakita natin may violation po sa immigration. Kaya sila po ay ating hinuli at nasa ating kustodiya na po ito. So hindi pa talaga confirmed na sila ay big bosses ng Pogo? Kasama po yan sa ating iniimbestigahan. However, nakita natin yung violation nila at considering that they are somewhat na sa isang lugar na tumakas po sa naging raid doon sa isang Pogo natin. Kaya kasama po yan sa ating iniimbestigahan ng ating Intelligence Division. At meron na po ba tayong paunang impormasyon kung saang Pogo po sila konektado? Kita natin galing sila doon sa Tarlac, sa Bamban, no? Doon sila ang una nating nakikita na pinagmulan nila at identified sila na doon sila nanggaling. At ayon po sa source ng News 5, ay isang dating opisyal daw po ng pamahalaan yung may-ari ng bahay na tinutuluyan ng mga nahuling dayuhan. Na-verify na po ba ito? Yan po ang lumalabas po na informasyon considering that it was initiated ng isang sa law enforcement natin at doon chinecheck, bine-verify natin kasi yan ang lumalabas na information na ito'y pag-aari ng isang opisyal na dating opisyal ng gobyerno, but basically we don't have yet the official reply pertaining to that information na lumalabas sa ating mga mga balita. Pero nakuha na po ba natin sila ng initial statement? Opo, kasama po. Yung nakita po natin, isang Chinese po ito, yung babae Chinese, pero yung lalaki Cambodian. Galing siya sa Cambodia at yung Cambodian na yan, wala siyang undocumented siya. Tapos na yung kanyang visa. Pero yung isa mayroon siyang visa, yung babae, yung Chinese, mayroon siya 9G visa, that is work visa. However po, considering na harboring po siya ng undocumented na dayuhan, siya po ay sinampahan natin ng kaso din because that is a basis also for deportation. Kaya dalawa po sila ay nakadetain ngayon sa ating facility. Okay, yung may-ari po ng bahay ay hinahanap na rin po at nakikipag-ugnayan na rin po ang ating authorities? Opo, kasama po yan sa nakikipag-ugnayan po kami sa PAOK because it emanated from them yung mga information kung saan natin pinupuntahan at nakipag-ugnayan tayo sa kanila. At yun ay we are waiting for the official reply pertaining kung sino talaga yung may-ari ng bahay na ito. Pero may pangalan na po tayo. We don't have any official information yet. Kaya haka-haka the possibilities but it would not be good na
isasabihin natin kung wala pa tayong official na information. Okay, regardless kung ito po'y dating opisyal ng pamahalaan, sakaling mapatunayan na po na nagkakanlong ng illegal POGO worker ang isang Filipino individual, ano po ang kasong pwede nilang harapin? That would be determined ng ating legal division, no? Kung mayroon bang pananagutan o wala. So far ngayon wala pa tayong na-receive na official information relative to the ownership ng bahay na yon, but we will that would be part ng investigation ng ating legal division ng Bureau of Immigration po. Sir, isingit ko na rin po yung binigay na 60 days ng Bureau of Immigration sa lahat ng dayuhang POGO workers na umalis sa bansa kasunod ng pagban nga po sa POGO. Gaano karami ang ine-expect nating foreign nationals na aalis sa loob ng 2 buwan? At nagsimula na nga po ba, marami na hubang nag-uuwian? For now, wala pa tayo nakikita, but we're expecting na dahan-dahan na to. Kasi once they do have the work visa, they need first to downgrade sa temporary visitor and they have to leave the country within 59 days, no? Dapat umalis na sila. At we are asking them kasi yan po ang direktiba ng ating Pangulo na before the end ng binigay na timeline, sila po ay dapat umalis na sa bansa. But that is a process. They need first to downgrade yung kanilang visa, existing visa, and they have to leave the country within 59 days. So, linawin lamang po natin, automatiko nang canceled yung kanilang working visas. Kaya kailangan nilang mag-downgrade sa visitor visas or tourist visas. For initially, no, we are asking them to downgrade. Mula sa kanila muna ito, they have to downgrade yung kanilang 9G visa, that's the work visa, magiging temporary visitor. And within 59 days na temporary visitor sila, they now have to leave the country at dapat umalis na po sila. Consistent din po na dapat ma-comply natin ang direktiba ng ating presidente before the end of the year. Alright, marami pong salamat, Sir Melvin Mabulak ng Bureau of Immigration.